Hello guys, magandang hapon. Mayong hapon, good afternoon. So, naanapunta karon diri para nga i-update ta mo sa akong mga activity na aging mga kasimanahan. Naging adlaw ana. So, nani diri sa Loyo. Katunay akong naging vlog nga tanom kog kamote. So, mao na ni siya update karon no. Nagkatay na. Di ba? Tudak lang ni siya guys ang pamaagi nga pagtanom og kamote. So kuan ni siya nagkalain-laing klase ni nga variety. Mao ni siya mga ka-farm. Update lang ta karon. So dala DIY, depende na sa inyo mga ka-farm. So parang may paparating na ulan. Siguro ako ay pupunta sana doon sa isang area ko. Parang iwan ko hindi matuloy yata to kasi may ulan na paparating. Doon sa Bayugan City meron. Pero ito tingnan niyo mga ka-farm. Dalang araw pa to natanim yung sa gilid. Tingnan niyo. Ang bilis lang nito buhi or mabuhay mga ka-farm. Tapos dito sa likod, kita ko din sa inyo tong sa likod. Kung anong tanim ko dito. So dito sa gilid ay ganyan lang mga ka-farm. Ganyan lang style ko. Tapos ito hindi ko pa na-cultivate, tingnan nyo, isang sibuyas, isang plat ng sibuyas dito yung pinauna. Tapos nag-apas ko pang duha ka row, pang dalawang plat. So yan, hindi ko pa to na cultivate lahat mga ka-farm dahil ayoko, hindi ko gasto ba o hindi ko ganahan mag-cultivate nga ting ulan. May ulan na naman napaparating mga ka-farm. Dahil kapag tayo ay mag-cultivate, galawin natin yung lupa, ang ano natin is mabanlas ba ang kanang mga nutrients sa nga deposito sa yuta. So ito mga ka-farm, tingnan niyo sa unahan, parang pangitingnan dahil ibang klase yan mga ka-farm. Ibang variety yan ng sabi nila is green or yung white daw ang base niya, tapos ito yung red base na sibuyas. So mas maganda to, matibay to sa mga ganitong uri ng area mga ka-farm. Itong klase na sibuyas. Di ba? Kumpara dito, maihahambing natin yung sa gilid is parang ang term dyan, parang hindi masyado parang lampa. Downy siya ba guys? Tingnan nyo mga farm. Dapat maintain siya ang ginaganyan, linilisan or deleafing ang palaging gawin itong klaseng Tapos ito mga ka-farm is nindot siya tanawon yun Di man as inindot kasi pa-bloom pa lang itong mga ka-farm, pero mas maganda, mai-recommend ko dito sa aming area na ganito na klase or lahi na sibuyas dahon ay maganda dito sa amin. Kasi alam nyo mga ka-farm, instead na malaki pa yung niya, yung mga dahon niya ay pa din, medyo matibay, lalo na sa panahon ngayon na may mahangin. Yan. Ganito lang gawin kapag nandito sa bukid. Kailangan tayo i-deleting natin at tanggalin yung mga patay, nag-wilt na mga dahon para hindi siya nadadami. Tapos maganda tingnan talaga mga ka-farm kapag tinatanggalan natin yung mga patay na dahon nyo sibuyas. Parang presentable ba? Tapos maganda naman talaga mga ka-farm kapag marami talaga tayo tanim sa ating farm. Hindi lang double purpose lang to mga ka-farm. Instead na nagba-vlog tayo, ay kailangan din natin magtanim para sa pang-araw-araw natin na gastusan. Kasi araw-araw tayo nag-i-invest ng pagkain. So kailangan araw-araw din tayo mayroon tayong dapat gawin. So araw-araw tayong kailangang mayroon tayong trabaho or maitanim. Para sa akin mga ka-farm,
gusto ko talagang hindi ko tatapusin yung araw na wala akong nagagawa. Wala akong trabaho na na-accomplish sa buong araw. So kung hindi man fruit trees ang naitatanim ko ay yung mga gulay, uri ng gulay. Kaya ng umaga is nagtanim ako doon sa kabilang garden ko ng kalabasa. So lang mga ka-farm. Parang lang to sa inyo is wala naman akong step by step na kailangan gayahin nyo. Normal at simple lang talaga, basic na basic. Kailangan magtanim, bugkalin. Kailangan i-cultivate natin yung lupa upang magkaroon tayo ng pagtataniman. So yun lang, napaka-basic. Simple lang mga ka-farm ang ideya. Kung tayo ay kakain, siyempre tayo rin ay marunong ding magtanim. So siyempre, at motivation, ay nako, malaking motivation yan. Kasi kapag may pamilya ka na, ipakita mo sa inyong mga anak na tawag dyan, kailangan makita nila na nagsumikap ka at kung paano mabuhay sa hirap. Hindi naman masyado mahirap, pero kailangan marunong at malaman nila kung paano magtanim, kahit yung mga basic lang mga ka-farm. Yun lang, napaka-simple. Wag lang yung cellphone ng cellphone dahil malaking yan, epekto sa katawan ng bata yung cellphone na yan. Kasi kapag hindi natin yan sila sanayin sa bukid, pero yung lang mga yung lang mga tawag dyan, yung malaking area nyo sa agriculture. Pwede lang mga hindi yung malaki pala ng area, basta marunong lang din kayo, mag-research kayo mga ka-farm sa mga, marami naman ngayon yung mga urban agriculture, ganyan, nasa bakod lang, sa likod ng gate, mga empty container, gagawin yung mga ka-farm, yun. Yung pagbablog ko mga ka-farm is lang, upang hindi naman sa ganun ay kikita tayo sa vlog natin, dahil hindi naman tayo ay famous. Ang akin lang ay kahit sa kunting paraan lang mayroon akong maituro at may kunting matutunan din kayo mga ka-farm sa aking mga pag-a-upload ng mga videos. So yun lang, ganyan lang mga ka-farm. Basta pangunahing ko to goal is parang magkaroon na maraming tanim yung area ko talaga, as in. Yun. Yan, simple lang mga ka-farm. Kasi alam nyo, kahit anong klaseng uri ng tanim, basta araw-araw mo minomonitor, araw-araw mo, kahit hindi mo araw-araw naman, every other day, mga ganyan lang ba. Kung sobrang busy ka talaga, or every week is napakataas na yan at napakalayo na yan, hindi mo naman monitor, kung lalo na yung mga sa palay, nako, napakahabang araw na yun mga ka-farm. Kapag yun ang gagawin natin, yung bihira lang tayo pumunta, kasi yung peace talaga ay napaka-critical talaga na kung makadapo yan sa ating palay. Like for example, yung yung tawag dyan, steam borer, nako, magsasayang lang tayo ng pira kung hindi natin yan maagapan diretso. So dito mga ka-farm, parang storytelling. Ang ating pig ngayon is na siyempre tanggalin natin yung mga namamatay na dahon, mga ganyan. Yung mga siyempre di natin maiwasan, may mga babulok na sibuyas, ganyan lang. Hindi ko, kung magtatanong kayo hindi ko to alam kung anong klase itong variety na sibuyas. Basta yung kulay, resistant sa aming area dito, yung parang pulang bis or punuan ba sa sibuyas, mas maganda or magandang resulta dito sa amin. Kumpara sa yung white, sabi nila white, yung mas demand sa market yung white, pero napaka-arte pala yun, napaka-demanding. Kaya pala laging demand. Kasi yung white na is, ang tawag dyan, maliit ang supply, kaya malaki ang demand. Parang mga ganyan lang ba? Kung sino yung maliit lang ang supply, siya pa ang may malaking demand. So kailangan natin na siyempre, studyhan natin yung market kung ano ang mas maganda at yung pinakamalakas na
bintahan. So yun. Ito is, di naman ako nag-study dito sa market ng gabing ito mga ka-farm, pero kailangan ko itong magtanim kahit saan lang, hindi, kahit sa ganito sa mga edges sa aking area upang kung sakaling feel tayo sa iba, ma-failure tayo sa iba is dito naman tayo babawi. Di naman masyado may kamahalan dito. Pero dito sa amin, iwan ko lang sa inyo, basta ito sa amin is mahal ang kilo nito, mga ka-farm. Gabi, ano bang Tagalog sa gabi? Paki-comment lang sa comment section kung anong Tagalog dito sa gabi. Gabi ang tawag dito sa amin. So yun lang mga ka-farm. Tsaka introduce ko palagi sa inyo yung attractant plant, cosmos or marigold, na kung saan ito ay napaka-importante sa atin bilang mga farmer na kailangan tayong magtanim ng ganito. Besides sa ating mga main crops, 'di ba? Kasi alam mo yung mga ka-farm, instead na dito sa main crop dadapo yung mga pest, ay doon na makadapo or doon mag-stay sa tinatawag na cosmos or marigold. Iwan ko kung anong pangalan sa inyong lugar dyan, basta ito napaka-importante ito mga ka-farm. Instead na dito dadapo sa palay ang pest, dito muna sila dadapo. O like for example sa tuwing full moon. Yung full moon kasi ay parang meeting time sa mga lahat ng mga insect pest, or it's either natural enemies, mga beneficial insect. Yun, tinggawas na sa Bisaya pa, tinggawas na sa mga insekto. So kung may makita silang kulay yellow, kulay ganito, is ma-attract sila mga ka-farm. So hindi sila makadiretso doon sa ating tinatawag na main crop. Ang main crop natin muna sa ngayon ay tawag dyan ito, yung palay. So example, kung si stem borer, yung moth ng stem borer ay madami sa tuwing full moon, hindi muna makadiretso sila sa ating main crop. Dito muna sila syempre magmi-meeting. Tapos kung dito sila magmi-meeting after a few hours or ilang hours ba dyan sila magkabuntis at magbibigay ng igmas, so dyan sila madidelay. Tapos kung dyan malagay nila yung igmas nila, so simpre dito lang din lumabas si larvae. So safe ang ating palay kung hanggang doon sa unahan ay meron pang cosmos. Kaso sa tuwing nagtatanim tayo ng cosmos mga ka-farm ay yung natin kulang yung similya. So dito nga mga ka-farm yung madamo na area sa ilalim ng latundan ay kailangan nating linisin yan. Siguro by next week na mga ka-farm, dahil lagyan natin yan ng root crops katulad ng gabi. So yun lang mga ka-farm. Thank you so much for watching. This is Vidas to Farm. Yes, nandito ako sa banda sa yung bahagi sa aking area sa likod. So ito lang muna mga ka-farm, dahil papunta ako sa isang maliit na garden ko doon sa 480 na variety na palay. Mayroon din akong mga kamote doon at ibang pang klase na root crops. Thank you so much for watching guys. Bye bye. Keep safe everyone.